Ako po ay nagagalak. Amen po ba? Dahil nandito kayo. Amen. Ah, sa sa loob ng 3 taon na pagbalik namin dito, kanina lang yata tumutulo luha ko. Akala ko wala na akong luha, may natira pa. Amen po ba? Dahil yung galaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa po ay napakabuti. Yung sabi ni Kuya na yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay araw-araw, isang bagay na kung ito ating pahalagahan, maibalik din natin sa Kanya na pagpapasalamat. Amen po ba? Kaya, pag alam mo na yung puso ng Diyos, damang-dama mo yung kagandahang loob niya sa buhay mo, wala ka nang iba pang minimiti, maliban makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? And I praise God sa mga kapatiran natin na masyado abala na ngayon dito dahil left and right po kanila mga Bible study. Isa yung bagay na pinasalamatan ko sa Diyos, akala ko ako lang tinawag noon ng Diyos eh. Pero ngayon po nandiyan na sila. Kahit itong mga worship team, nakita ko rin yung paglago. Una, pasaway. Pero nakita ko ngayon yung dedication nila. Nagkaroon na sila ng motivation na hindi sila sa tao naglilingkod eh. They're serving the Most High God. Amen po ba? Kaya yung ang pagpasalamat sa Diyos, hindi malirip. Kumbaga sa Lord, thank you so much. Kasi yung galaw mo, kilos mo. Pero yung waiting time, kailangan mayroon ka talaga patience na maantay mo yung pagtugon ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa lugar na ito, ano ka man, sino ka man, na may pinagdadaanan, o may nais, wait for the perfect time na makakilos ng malaya at malayang-malaya ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi po, kikilos talaga siya. Ang dami na pong ginagawa ang Diyos sa buhay nyo, hindi nyo lang nakita dahil hindi nyo binigyan pahalaga. Amen? Kaya nga yun po isang bagay na always continue to talk to God, commune with God. Dahil hindi po siya natutulog at lagi po siya gising para sa iyo. Amen? Kaya salamat po sa aking pamangkin, sa buhay ni Pastor George, sa kanyang may bahay, ang aking Sister Bibing. Kilala niyo po sila. Sila po yung pamilya na una-una yung nag-handle sa inyo dito. Amen po ba? Pwede ba palakpakan niyo sila? Hallelujah. To God be the glory. Wala pa ako dito, kilala niyo siya. Amen. Si Pastor George, sila pong mag-asawa. Kaya, isa pa yung bagay na natutuwa ako sa Lord dahil it's very long time din na iba-iba ring ministeryong pinapagawa ng Lord sa kanila sa different situation. But then, amen po ba? Pero as long na sila po ginagamit at nagpapagamit sa Diyos, walang ibang matutuwa yung nag-abot din sa kanila. Dahil po, una-una kong isinira ng word, itong pamangkin ko, kaagad po siya nabuhay din siya sa fasted life noong panahon na nabagian siya ng salita ng Diyos at lahat ng mga kapatid niya hanggang pinoproblema nilang bunso at naging pastor pa. Naintindihan niyo po, dahil isa din po siya nagpapasting para sila po ay makasunod sa Panginoon. Kaya ina-acknowledge ko lahat yan. Matagal man ang panahon, hindi kami nagkita, nagkasama, because of a family na kailangan unahin ng pamilya, but then, God is in control for everything. Amen? Salamat sa buhay ni Pastor Cesar. Yun po silang kapamilya natin ngayon na kasama sa bawat Lunes na inaabot natin yung mga sapiitan na mapalad po ang nasapiitan. Bakit ko sinasabi? Parang ito piitan eh. Wala silang kawala, hindi sila makaalis doon, kailangan nila makinig. Naintindihan niyo po ba? Kayo pwede pa lumabas eh. Kag lumayas at hindi na babalik sila, hindi na makaalis doon. Ano man sasabihin ng nagtuturo, nangangaral, kailangan nila ma-absorb. Amen? Kaya salamat sa buhay ng bawat mga pastor na ito na nagtiyaga, nagtiis, na maabot din itong mga nasapitan. Kaya po ako'y nagpapasalamat dahil naging bahagi din tayo ngayon na sila po ay mapangaralan, mapaabutan ng ebanghelyo. So, glory to God be the glory. Kaya,
Thank you so much na nakarating po sila. Nagulat nga ako na punta sila. Amen? Kasi si Lord po pag nag-abot yan ng musap yan, abot yan. Dati pinaproblema natin paano ipagawa. Ngayon pinaproblema natin yung gagawa. Wala pa. At hindi pa nagagawa, mayroon na naman. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Kaya ayoko na, overwhelmed na lagi ako na, sa puso mo lang, Lord. Hindi kaya, Lord, ano lang, haka-haka lang yan. Pero pag ang Diyos kumilos gumalaw, kung wala kang hinihingi, alam ng Diyos ang needs mo. Hello! Yan yung problema natin gagawa, oh. Pero mayroon pa na naman na nagnanais. Kaya wala, sunod ka lang na sunod sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos sa habol sa iyo, running after me. Sabi ng kanta. Naintindihan niyo po ba? Kaya mga kapatid ko sa lugar na ito ng Arenda, mapalad po kayo. Bless kayo. Dahil po ang Diyos nyo na pinaglingkuran, totoo, buhay, makapangyarihan Diyos, nagbibigay buhay, nagpapalaya, nagliligtas, nagdadala sa inyo ng kaligtasan na buhay. Amen? I've heard some of you here. Yun nga, matagal na panahon hindi nag-church, matagal na panahon hindi nagpatawad, dahil anong ginawa sa anak, anong ginawa sa asawa, o yung mga kapitbahay natin. But then, praise be to God. Hindi tayo matatili sa pagkakaalipin o kapiitan ng galit puot sa manang loob. Kagaya na nag-exhort ngayon. Nasabi, hindi tayo mapatawad ng Ama sa Langit kung hindi tayo mag-release ng forgiveness. Siyempre masakit po yun. Hallelujah. Nakita mo, pinatay yung anak mo. Pero, ang Diyos po ang in control of everything. Hallelujah! So, you release forgiveness. Bakit yun po? So ngayon po, we are in the critical situation all over the world. This morning, pagbukas ng TV, kasi patagtog ng worship, but then nakita natin may breaking news na Montreal, Canada, may riot po na ang lahat po ng mga Muslim nagkaisa at sila po ay gumagawa ngayon ng kaguluhan sa bansang Canada. So ang sabi ko nga, habang ang kanilang Prime Minister sumasayaw sa concert ni si Justin Trudeau, yung presidente o Prime Minister, yung mga tao doon ngayon na against sa Israel, sinisira nila lahat ng building, ngayon po may riot doon ngayon. So ano kaya next? Kaguluhan na. Tapos ngayon, yung nag-iiringan na gusto mo na pakawala na yung nuclear. Tama po ba? So akala nyo yung mga sitwasyon ngayon, even in the Philippines right now, even the highest position sa sangay ng gobyerno, wala na rin, pagbabanta na. Hello? Ano po nangyayari ngayon? Why? Because this is the end times. Na it was written, na lahat nangyayari sa kauling kapanahonan ng mangyari dahil po ito po ay nakatalaan na. But all you need to do here, church, the body of Christ, to pray for one another, to pray for your family. Kung mangyari may mga sitwasyon na yan, as long you have a part in the kingdom of God, wala ka dapat ikakapangamba. Dahil po, yung pinaglalaban natin araw-araw na makalakad tayong matuwid sa harapan ng Diyos, banal sakdal na walang kapintasan. Sometimes, sabi natin ay, tao lang ako kaya ako nagkasala. But yet, you can overcome kung mahal mo ang Diyos. Kung mahal mo kaluluwa mo. Ma-overcome yung pakiramdam, feelings, emotion, naging emotional ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Then come to the wonderful throne of the Most High God. Iyon lang po susi. Lumuhod ka, lumagpasay ka sa harapan ng Diyos. Bakit ko nasabi yun? Ako rin po nakaranas ng panahon na tinatasahan ako ng Diyos. Tasa. Wala akong takbuhan. Maliban, dadapa. Sa harapan ng Diyos, lumuhod, umiyak, sumigaw. Panginoon, samahan mo ako sa takbuhin ito. Akala niyo okay lang si Pastora, more trials and storm of life for so many long times nasa Amerika.
Sabi ko, Lord, sayang pala yung paglilingkod ko kung ganito lang maranasan ko. Yun pala yung pagtasa ng Diyos to humble yourselves. Kailan magpakumbaba sa Diyos? Dahil yung nais ng Diyos, magawa ka niya. Maayos yung puso mo, isipan mo, lakad mo, akbang mo, upang ikaw sumunod sa Kanya. Kaya yun po, akala niyo okay, pagiging totoong Kristiyano. No! You need to overcome the flesh. Ang pagiging makalaman, makamundo. Ito po isang bagay na hindi natutunan ng marami. Anong kaiba natin sa reliyon kung hindi natin nasunod ang salita ng Diyos? Pakumbaba, humble yourselves to God. Humbleness to God. Humility. Hindi lamang sa Diyos, sa paligid mo, sa kapwa mo. You need to self-control na sinasabi ng fruit of the Spirit. Sometimes they doesn't know na inaalaw ng Diyos yan para makilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? Marami po ngayong churches sa buong mundo na hindi pa rin nakarating sa turo ng nais ng Diyos na maging malalim, sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero tayo dito, maliit man church na ito, hindi tinago ang katotohanan ng Ebanghelyo para tayo makasigurado magkaroon tayo ng bahagi sa karya ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung mga kapatid. Sabi no, saan galing po yan? Ako rin nagtatanong saan galing yung tinuturo dito. But because God is a faithful God, as long as you stay and remain in the presence of God, as long as you obey and honor the Lord your God with all your heart, God will give you revelation. God will give you answer your prayer. Kaya nga po gumagalaw ang Diyos eh. Bakit? Nandiyan ka, nangungulit ka sa Kanya araw at gabi. Pero kung minsan mo lang siya kausapin, pag may problema kang sitwasyon, huyu sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Pero kung nandiyan ka nangungulit araw at gabi, kinakatok mo ang durungawan ng langit, of course, nakukulitan ng Diyos sa'yo, sige na nga anak, bigay ko na yung gusto mo. Naintindihan niyo po ba? Ganun po kabait ang Diyos, mabuting Diyos. The problem is, wala po tayong kaunawaan na ang Diyos po napakahalaga sa buhay ng bawat mamamayan o bawat nilikha niya. Why? Kung titingnan natin yung ating sarili, yung comparison, bakit siya? Kaya bago-bago niya pa lang. Bakit siya nandyan na? Depende sa pagsunod po yan. Hello? Walang matagal o walang nauna. Bakit marami nauna nahuhuli? Nag-relax nagpabaya. Naumusan tuloy. Parang atleta tayo di po ba? Takbo ng takbo ka, pero nagpahinga ka muna. Yung isa, takbo ng takbo kahit mahirap tumakbo. Nandun na po, kaya po nakagalaw ang Diyos sa buhay niya. Amen? Kaya, sa araw na ito, sa oras na ito, dakila ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, amen? Totoo ba yun? Dakila siya sa buhay mo? Amen po ba? Yun lang po Yun lang po ang napakalaga. Kung binigyan mo siya ng kadakilaan through your life, through your lives. Nasa bawat kilos galaw mo, Panginoon, turuan mo ako, naging mahina po ako. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi ng Proverbs. Karunungan mo lang sa Diyos. Kung wala kang karunungan, wala kang kaunawaan, humingi ka sa Diyos. Paano ka humingi? Wala kang faith Paano kang humingi kung wala ka namang belief? Yun ang problema. Kulang ang ating panampalataya na makagawa, makakilos ang Diyos sa buhay mo. Isang iglap po gagawa po siya. Amen? Kaya yun po ang isang bagay na hindi naunawa ng marami. Kaya nga mayroong word, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added. Seek ye first. Huli lagi ang Diyos na lang Inuuna mo yung gusto mo. Tapos sinawag mo siya Panginoon, Panginoon. So, yun po ang problema sa marami. Panginoon, Panginoon. Pero siya nag-decide ng gawa niya, ng sarili niya, na walang consulting sa Diyos na magbigay sa kanya ng direction. Amen? What I mean to say, we have the Word of God, instruction from the book, what to do for your life,
para ikaw mag-guide ka niya sa tamang lakad, sa tamang desisyon, at sa tamang buhay. Binaliwala. Kaya si key first is very important in the Bible. Na siya muna, Diyos muna. Magulat ka na lang. Wow, bakit Lord? Pasalamat na lang sasabihin mo sa Lord. Pag sinabi si key first, kailan ba, hindi, saka ka na lang Lord, mamaya na or bukas na. Di po ba maraming ganon? Pray ka muna, anak. Alam mo, tuwing bukas ko ng, ano ko na kaya oras, abutin ko yung cellphone ko dun sa lamesa. 333. Lord naman, kakatulog ko lang. Naintindihan niyo po? Bakit? Lagi 333. Sabi ko, maya na Lord. Alusin ko na lang Lord. Grabe. Paano ka ang 333 sa Jeremiah, ano po yun? Call upon my name, and I will answer thee. Sige nga, Luis. Para baka hindi nila nabasa yan na nakatala pa lang telephone number ni Jesus eh. Alam niyo ba yung phone number ng Lord? 333 ba yun or 333? So, lagi na lang ganun eh. Kahit sa tanghali, paghapon, kakapray ko lang Lord ah. Kung manalangin ka sa akin, hello? Nabasa niyo po ba? Parang wala naman kayo mata. Lakas naman yung amen. Kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Ano sabi? At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Do you hear that? So ano palang gagawin? Kailan ka huling nanalangin, mga kapatid sa lugar na ito? Kailan ang huli mong panalangin? Ang huli mo pang panalangin, ang sabi mo sa Diyos, Lord, panalunin mo ako sa luto. Nakuha niyo po? Lord, sana lumabas yung numero ko. Lord, sana po, maging mataas ang grade ko ngayon. Yung parang pang makasariling panalangin. Hello? Ganon ang tao po eh. Ako po ka-answered prayer ako kagad kahapon eh. Sabi ko na umaga-umaga habang nagtutugtog ako sa Lord. Alas 5. Gusto kong mabas, Lord. Lord, lalabas ako, Lord, ha? Kulang naman to budget ko, Lord. Aba, may nakausap ko, God. Lord, gusto mo lumabas, ma? Ayan, transfer na ako. Hindi, labas agad. Palakpakan natin ang Diyos. Laban niyo po ba? Maliit na bagay. Pero ang Diyos mo nagbibigay. Dahil alam niya, sa maliit na bagay, masaya ka na. You have that contentment of the heart. Hello? Problema, wala kang kotse, walang sasakyan. Sabi ko, Lord, makalabas kaya kami. Anong ginagawa ng tricycle? Sa Ilonggo, tricycle. Nakarating kami ni Sir, nasabi ko sana mag-taxi. Alam niyo ba yung Landers bukas na sa Arcovia? Baka nagsha-shopping kayo doon. Bukas na po, pwede na kayo mamili. Ngayon, may sponsor. So sa madaling salita, mga kapatid, maliit na bagay hiningi ko lang sa Lord. Kasi may pera ako, pambayad ko kuryente. Wala akong pagkain pizza. Pizza lang gusto. Kasi pag doon, mura. Ngayon 50% pa yung pizza nila. Tama po ba, sir? Ang 1,000, naging 500 lang. Nakuha niyo po ba? Hindi ba favor pa rin yan? Isang slice lang nabusog na, tayo uwi na. Palakpakan natin ang Diyos. Masaya ka na, uwi ka na kasi yun lang maliit na bagay. So yun po mga kapatid, the Lord knows inside of your heart. Kaya nga sinabi ko, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Ano ba desire mo ngayon? Ikaw nga magtanong sa katabi mo ngayon. Ano desire mo ngayon? Anong laman ng puso mo ngayon? Itiin mo ngayon. Delight yourself first unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Sama mo siya lagi sa takbuhin yan. Isama mo siya lagi sa iyong minimiti. Dahil ang Diyos po ay ganun siya kabuti. Kaya agad bis ka na, sir. May biyaya tayo. Diba? Maliit na bagay, masayang-masaya ka na. Yun lang din, 2 to 3 hours, uwi na kami. Ang tricycle, nakarating ng Arcovia.
Wala imposible. Amen po ba? So yun lang po mga kapatid. Why I'm sharing this to you? To enlighten you na lahat ng bagay, alam ng Diyos, ano ang kailangan mo, anong mayroon ka, ano po ang dapat para sa'yo. Amen. Some of us here, our problem is about our family, especially, naku, anak kong tigas ng ulo. Hello, amen po ba? Hindi nakikinig na sa akin, ayaw na ko pakinggan. Iluhod mo yan. Ipanalangin mo yan. Pakitaan mo pa rin ng mabuti yan. Kaya nga, overcome evil by good. Parang ayaw nyo Pag sinabi overcome evil by good, pakitaan mo pa rin ng kabutihan. Dahil yun po sabi ng salita ng Diyos. Yun po ang turo ng Diyos. Mahalin mo yung kaway. Ayaw na naman Mahirap magmahal, di po ba? Ayun sa narinig ko mga patutuon nyo dyan sa paligid. Mahirap daw talaga magpatawad Hindi mahirap kung mahal mo ang Diyos. Sabi niya magpatawad ka. Pag sinabi ng Diyos magpatawad ka, then He will also forgive you. Amen? Pag ikaw nag-release forgiveness, then the Lord immediately release forgiveness. Amen? Kaya yung breakthrough, hindi mo nakamtan, kaya nga delayed. Nade-delay ang biyaya mo dahil hindi mo nirelease ang forgiveness sa mga taong nagsugat ng puso mo. Amen? Pastor, hindi ko na siya makita. Layo-layo na Kung saan. Si sister Sister, bigyan na kita ng ng award. Okay lang yun. Malayo yung nilalakad pa ni sister makarating dito So, yun po yung mga kapatid. Minsan, pasundo ka sa kanila. May motor dyan. So, yun po mga kapatid. Yung mga bagay nating minimite, akala mo hindi nakikita ng Diyos yan. Kita ng Lord. That's why I'm telling you this. Maliit na bagay, pero magpagpasaya sa'yo, alam ng Diyos yung nais mo. But continue to talk to God. Kaya nga sabi ko, anong time huli mo siya kinausap? Kailan? Yung nandoon ka nang wala ka nang magagawa. And then, Panginoon naman tagal-tagal mo sundin Para ka pang, para pa ikaw yung, may-ari ng langit at lupa. Pag mag-demand ka, demanding. Tama po ba? Parang wala na naman. Wala tao pa dyan? Huwag kayong matulog. Sabi ko sa inyo may pasabog tayo. So, yun po yung mga kapatid. Lahat ng bagay na mitiin mo ngayon, and in the name of Jesus, talk to God now na, today. Pag-uwi mo, kausapin mo ang Diyos dahil po ang Diyos bibigay sa iyo ng tugon. Amen po ba? Hallelujah! Paano ko siya ma-forgive? Hindi ko na siya makita. Ang layo-layo na yan. Hindi ko na alam kung saan siya lupalop. Pag nag-pray ka, kapatid, Lord, I release forgiveness to Maria. Kung si Maria pangalan niya. I release forgiveness to Juana. Kung Juana pangalan niya. Dahil doon, sincerity of your heart, and the Lord will release forgiveness to you. And the breakthrough will coming up. Amen po ba? Hindi na tayo pwedeng matigas sa harapan ng Diyos. Nasabihin natin, hindi ko talaga siya, grabe ginawa niya sa akin. Grabe nga ginawa natin. Pero pinatawad tayo ng Diyos. Nagpapabayubay pa siya, napako pa siya sa krus. Para lang tayo mapatawad. Amen po ba? Ikaw wala ka pa nagawa, reklamo ka pa ng reklamo. Ngayon gusto mo pa mag-demand sa may-ari ng langit at lupa. Kaya again, seek ye first. God first sa inyong buhay. So, yun po yun Bakit kailangan natin magtipon-tipon? Bakit kailangan ng fellowshipping? Dahil kung nandiyan ka nakaupo, kapag papala ka sa kapaligiran mo. Do you hear me? To strengthen sa mga kapatiran natin ng hihina through your life. To strengthen one another. Kailangan ng fellowshipping. Kaya ako natutuwa dahil mag-added na kayo. Every Friday, hindi na 3-5. Ngayon, nasa 20 mahigit na kayo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Ako po unang natutuwa sa naririnig ko.
Wala man ako dito pag Friday, but I praise God. Kasi yung pray lang ko behind tayo eh. Lagi pray, Lord, samahan mo sila sa kanilang pagtitipon ngayon. Naintindihan niyo po ba? At tumutugon ng Diyos dahil mayroon namumulat na kailangan ng to gather in the name of the Lord para to strengthen one another. Amen? Dahil encourager ka dapat. Kaya ka narito, huwag sa sarili mo. To encourage them, narito ka nga eh. So nakita mo sila, masaya ka. Kasi nakita mo sila, masaya sila nakita ka. To encourage one another. Kaya mahalaga po yung pagtitipon. Amen po ba? Hindi lang po yan. Hallelujah. Hindi pa pupunta pa tayo sa preaching mamaya. Ano bang edification? To edify one another. Ano sa Tagalog yun? Parang hindi naman kayo Tagalog. Pastor, anong edify? To encourage kanina? To strengthen one another? Ha? To encourage one another? To edify one another? Yung isa, to comfort one another. Yung bagsak na yun, lupay-pay na eh. So, pag nakita ka, comforting as the work of the Holy Spirit to comfort one another. Kaya nga may fellowship. Yung pagtitipon nyo, 7-8 kayo dyan. Salamat sa buhay ni Brother AJ at saka mga elder. Di po ba? Huwag na kayo maghanda. Bakit ang dami nyo lagi handa pag pumupunta kayo doon? Palakpakan natin ng Diyos. Alam niyo ba? Hindi sila nautusan, pero may kusa sila, nagpe-prepare ng food. Walang sinasabi, pero tuwang-tuwa sila gathering para sila po breaking of bread. Naintindihan niyo po? Bahay-bahay. Nagkakaisa sila, hindi lamang pagkuha ng hostya dyan, every man may communion. Yung po sinabi ni Jesus, pag nagbahay-bahay si Jesus, mayroong breaking of bread. Yung pagtitipon nila, kumakain sila, nag-uusap sila, bonding moment ng mga body of Christ. You have done it already. Hello? So yung bahay na ganda, nawalan ba? Hindi po, lalo pagpalain ng Diyos yan. Why? Marunong siya umunawa. Itong mga kapatiran na ito, nagbigay ng oras at panahon para lang po pag-usapan ang patungkol sa Diyos. Si Jesus na mismo nangungusap sa inyo. Kaya you have joy, you have peace. You have that encouragement to one another. Hallelujah! Yung comfort to one another, napakahalaga yan. At hindi lang yan, yung bonding moment na binibigay natin, naging malapit kayo sa isa't isa. Kilala nyo na ba yung mga inakyat yung bahay? Akyat bahay kayo? Kilala nyo na ba? For so many long years sa Arenda, how many long years na kayo rito? Sino pinakamatanda dito? 10 years dito sa Arenda? 15 years? Ilang taon na? Sister baby, dito, ilang taon ka na? Sa Arenda? So, lagay mo 24 years. Bakit ngayon lang kayo nagkakilala-kilala? Bakit ngayon, ay, ang kapitbahay ko pala yan. Ano pala pangalan niya? Sino yan? So ngayon, alam nyo na siya dyan nakatira sa harap, sa tagiliran, dahil nagkaroon kayo ng closeness. As a family of the body of Christ. Amen! Yun po yung mahalaga. Mulat na ang inyong mga mata ng kadakilaan, kabutihan ng Diyos ay napakahalaga sa bawat pamilya ng Diyos. Amen po. O, sibuksan nyo yung Gawa 2. Para sabihin, saan nakuha ni Pastora yan? Mayroon po, mayroon. Gawa 2:42. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Amen? Hallelujah! Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang, nakasulat pala sa Bible. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo mga nagtuturo na. Pag pumunta kayo sa bahay, see to it na mayroon kayong prayer din. Hindi lang prayer, hindi lang,
Kung may prayer meeting, eating, ano yan? Puro eating, walang puro eating. May prayer, at mayroon word, at may eating, kung mayroon. Pero obligado po yung prayer at word. Hello? Yun po nagpapalakas sa ating relasyon sa Diyos dahil kasama ang Diyos sa nagtuturo kayo, tinawag niyo ang Diyos through your prayer. Understood? Kaya nga sabi, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid. So bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Hindi lang po every month, first month of the, Sunday of the month, ang communion. Sa pagpunta sa mga bahay-bahay, yung tinapay means the bread. You cannot live by bread alone. Pero kung may naghanda, hindi po ng Lord ang puso, salo-salo. Naintindihan niyo po? Sabi niyo naman, tinuro ng mga apostol. Kasi maraming church bulag bingi. Sabi, wala nang apostol ngayon. Saan ba galing yung tinuturo na binabasa natin? Sino ba nagturo nito? Mga apostol. So we are still under the teaching of the apostles, teaching through apostles, Paul, Peter, John, Mark, Luke. They are all apostles. So, ang fivefold ministry, kasapi puro tayo. Hello? About the prophets. Some of you, my calling as a prophet, to prophesy. Kailang hindi nangyari, walang manifestation dahil tinawag ka ng Diyos, hindi mo na practice. Hello? May teacher, teaching, si Kuya po, teaching. Kaya, pag naghimay-himay siya, nagugulat kayo. Teacher, preacher, evangelist. Sino evangelist dito? Yung ginagawa nyo house to house. Naintindihan niyo po ba? Pastors, yung congregation natin, mayroon na mumuno. At mamumuno pa. Kung na-raise up ka na, nagawa ka na ng Diyos sa maliit na bagay, sumunod ka. Dadarating po yan, ilalagay ka na ng Lord sa paghawak ng malaking kongregasyon. Naintindihan niyo po? Hindi po ba mga pastor? Yung kongregasyon natin to, 100, 1 selda, di ka pa matutuwa. Nakuha niyo po ba? Biro mo 1 selda, 100, 120. Hindi pa kongregasyon yan? Every week? Are you there? Parang hindi naman kayo kapanipaniwala eh. Kayo dito, wala pa tayo 100 doon po. Sa kulungan, sa 1 selda. 100, kung weekly kami pumupunta doon, di kongregasyon yan. Pag may naturuan, maligtas dyan. Glory to God be the glory. Amen! Parang, nag-isip ka pa ngayon, totoo ba yun? Yun po yun. Dito ka ngayon, pero lutang. Umpisan mo na, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Tamang buhay na nais ng Diyos. Makita mong breakthrough mo, hahabulin ka na ng pagpapala. Hindi lamang salapi, hindi material na bagay, hindi temporal na bagay. Yung buhay mo pag lumago ka spiritual, kasama yan. Kasama laging biyaya dyan. Kailangan ikaw muna magawa ng Diyos. Maayos ng Diyos, matasahan. Sino gusto tasahan dito? Wala, wala. Masakit magtasa si Lord. Pero masarap pag natasahan ka na. Kagamit-gamit ka na isulat. Hello! Glory to God. Tuloy mo nga, Luis. Sige pa po. 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Ito po yung kanilang panahon, mga apostol na mismo ito, mga disciple. Tuloy po, sige. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Parang nag-isip kayo ngayon. Nagagawa na ba natin yan? Mahirap, no? Na ang ating ari-arian, pamigay pa natin sa iba? Yun po ang totoong mga Kristiyano. They are giving, they share what they have to those. Para na-tackle kanina ni Kuya ito eh. Na pag may blessing ka, mayroon ka, you want to share, tama po ba? Hindi ka na makasarili
Hindi ka na makakain kung mayroong mga tao na wawalan at makapatiran lalo na gutom. Ayan o, maliwanag sila yung trabaho. Bakit sila dumami kaagad, naging libo-libo? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. Nagsama-sama ba sila? Hindi. It means they have the unity of the body. Unity, united in one spirit and one accord, loving and serving the Lord our God. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Payag ba kayo? Parang mahirap, no? Pinaghirapan ko to eh. Bakit ko i-share to? Hirap na hirap kayo magtrabaho. Mahirap kayo mag-English, lalo na call center. No? Tapos ipamimigay mo lang. Ayun. Yun pong isang bagay, mahirap sumunod. Pag magkaroon ka ng makasariling damdamin. Self-centeredness. Amin to eh, akin to eh. Yung ikaw lang gusto mo, ikaw, akin. Wala na tayo dapat ganong pag-ugali. Naintindihan niyo po ba? You know to share your blessing to other people. Hindi na ako lang. Kaya maraming pastor apology ang kurso. Why? Ako magaling, ako marunong, ako matalino, ako. Inako na lahat. Kaya lahat nabigat na sa kanya. Gusto niyo ba yun? May na-meet nga akong Christian. Pumunta kami naglamay kami ni Sir, sandali lang doon sa Evergreen. Christian po pala kayo? Sabi ko sa kanya. Oo, kami, yung kaunang-unahang, kami lang po yung unang-unang. Sabi ko, ano na naman to? Inako yun na naman, kami lang ang kaunang-unahang dito sa ganito. Parang, wala naman ako tinanong kung sila nga una. Christian ka. So, yung identification, nakita mo kaagad na, so wala na tayo doon. Pakilala mo, ikaw, nagawa new creation, the old has gone, the new has come, you are a new creation. Nagawa ka na. Kung dati ka mayabang, ngayon hindi na. Are you there? Dati hindi ka pwedeng patalo. Ngayon pwede ka, sige, dito na lang ako lagi sa likod. Yun ang gusto ng Diyos eh. Humble yourself. The Lord will humble you and exalt the humble. Yung mga mataas, ibaba talaga yun. Ang nagpapakumbaba, itaas talaga ng Diyos yun. So, kaya niyo po ba? Yung ari-arian nyo, yung sarili nyo, ibigay nyo pa sa iba? Mahirap, no? Mahirap po ba hindi? O, tuloy natin, basahin natin kung ikaw, yun na. Ipinagbibili nilang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Wow, ganun pala ang Kristiyano? Ganun po dapat. Kaya hindi nagkasundo-sundo eh, naging makasirili. Ako lang, kami lang. No. The apostles' teaching is like this. Kaya sa aklat ng gawa, nagkaroon kaagad na maraming pamilya, buhay, na ligtas. Bakit? Nagkaroon ng concern yung mga pamilya na nakakilala na sa Diyos. Kaya libo agad ang added. Kasi hindi na po makasarili. They share what they have to other who need help. Amen? Sa iyan, Tagalog na po itong binabasa natin. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. Kaya yung banga dyan, nag-iimala yan. Akala nyo maliit lang yan, malaki yan. Naintindihan nyo po. What you share, what blessing you share, lahat po nakakakain. Nakabayad ng kuryente, nakabayad po tayo ng tubig. Nakuha nyo? Nakabili pa tayong pagkain linggo-linggo. Naintindihan nyo po? Nawalan ba? Hindi. May pumupunta, may patay daw. Hindi makuha sa morgue. Aba, bumalik ulit, namatay na naman daw. Bumalik ba ulit? Kasi hiningan nyo na ng death certificate eh. Kasi una, patay ang anak, nanay na daw namatay. Bumalik ba hindi? Oo. Ibig sabihin, mamaya, papatayin pa lang. Palakpakan natin ang Diyos. Yun po yun. Kasi, pumunta dito, hindi na makuha sa morgue yung anak. So, binigyan natin ng pangtubo sa morgue.
Ngayon pumunta kay si nanay naman daw patay. Sabi ng kapatid natin, dali mo dito death certificate. Hindi naman bumalik. Hello? Kahit wala tayo, mayroon tayo. Basta sa pangailangan. Naintindihan nyo? Ayan o, about ayon sa kanyang pangailangan. Sige, tuloy po, Luis. Araw-araw sila ay, tama ba walang ginagawa niyo Black 18? Araw-araw kaya may Bible study na kayo dyan eh. Araw-araw sila ay nagkatipon sa templo, masayang, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. So ano mahalaga? Malinis na bahay, malinis na kalooban? Both. Kasi kung malinis kalooban mo, ayaw mo na maruming bahay. Intindihan niyo po. Kasi usually, ang mga Pilipino ha, ay, huwag ka muna pumunta sa bahay, marumi bahay ko. Hindi maglinis ka. Hello? Naintindihan niyo po? Katamaran niya eh. Kayo walang Bible study kasi marumi daw bahay. Pag malinis ang kalooban mo, katauhan mo, lalabas yan. Kahit ayaw mo hindi. Si sir na lang oh. Nagkalat lang ako ng mani. Maya-maya winalis na. Ayaw niya kasi na marumi. Dalawa lang kami, pero sinusundan niya saan ako umupo. May bata ako kasama dito. Naintindihan niyo po. Kasi malinis ang kalooban niya. Hindi naman ako inutusan, pero naglilinis. May sermon ako. Ngingiti-ngiti. Sorry na, ako na lang mamaya magligpit. Ganon po kami. Kasi totoo eh. Bakit ka magagalit? Naintindihan niyo po, si Kalat. Ayun. Nagpupuri sila sa Diyos. Anong ginagawa nila? Yung sinabi ko kanina, pray, Word of God. Kung may sharing kayo, mas malaga. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Amen! So kaya added. Tulad ka pong Bible study nyo, naintindihan nyo? Hindi naman kayo kasama sa church. Iba-ibang black. Iba-ibang church, bakit gusto ngayon magsama sa inyo? Si Lord na po yan. Sabi yun, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon. Ang Panginoon po nagdaragdag. Do you hear me? Hey, maganda yung gumagawa kayo sa silong ng langit. May breakthrough po dyan. Tuloy po tayo, Kuya Luis. Tapos na ba? So, yun po mga kapatid. Kailangan natin magsama-sama para ma-encourage ang bawat isa sumunod at maglingkod sa Diyos. Naintindihan ba natin ang mensahe? O sige, punta tayo sa Luke chapter 11. Yun po yung apostles' teaching, yung kanina. Na yung ginagawa nyo, katuruan po sa Biblia yan, dapat magtitipon. Huwag kaligtaan because you strengthen one another. You encourage one another. You edify one another. You comfort one another. At higit sa lahat, ikaw po ay maging close sa isa't isa dahil magkita kayo lagi. Nakita nyo siya lagi nakangiti. Nakikita nyo siya lagi na masaya. Sige po, Luke chapter 11, Lucas 11, verse 42. Amen? Sikuin nyo ang katabi nyo, baka natutulog. Ito po, sa Lucas 11, verse 42, kahabag-habag kayong mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Ito pong pinagtatalunan ng marami about tithes and offering. Hello? Sabi po dito, kahabag-habag. Kayong mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi. Kasi pwede naman magbigay ng mga bagay, 10% o 10 bahagi. Kasi doon tayo doon tayo nag-focus nung panahon ng hallelujah. Yung gusto ko talakayin kasi nagtatanong sila,
Ang church nyo ba nagtatithes and offering? Ito paunawa ko sa inyo na hindi bawal magbigay. Hello? Ang tanong mo, nagbibigay ka ba? Wala may sumasagot. Hello? Ang pagkakaloob o tithing, ito po ng Old Covenant, ito ng Lumang Tipan. Batas po ito ng Old Testament. Mayroong batas noon na kailangan nila, the 10%, kaya nga mayroon yerba buena ruda or ano pa mang bagay, na kung yun nakita ng kanilang farm, yun ang 10 bahagi binibigay nila. Pero ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, naturo na ito dito, ang covenant ng batas na noong panahon sa Old Testament ng templo, it's a system of obligation. Obligado ka magbigay, kaya kung hindi, lagot ka. Ito pong batas nila during the time in the Old Testament. But in New Covenant po ang nangyari ng New Testament. Dumating na si Jesus. Ito na po yung sinasabi na hindi ka na obligado, pero kailangan ang generosity mo. Hello? Marunong ka magkaloob, magbigay, if ever, because we need also to give. Para yung body of Christ, magkaroon po pagkakaisa, magkaroon ng tulungan. Halimbawa, may kapitbahay ka o kapatiran, wala na silang makain, then pumunta sa'yo, wala ka rin ibigay kasi wala ka pambigay. Pero kung mayroon ka na na-imbak for them, kaya yung ari-arian kanina, nakita nyo? Para lang ma-share mo, para matulungan sila. Kaya yung sinabi kinaligtaan. Sabi ngunit, kinaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. So nagbigay ka nga, pero hindi mo hinalala ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ang una. Ngunit, hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. So ano ang ikalawa? Katarungan at pag-ibig sa Diyos. Nagbigay ka nga, kunit walang naman pag-ibig, walang pagpapala dyan. Hello? Pag nag-share kayo ng blessing, it means may gala ka. God loves a cheerful giver. Piso man yan, 10 piso man yan, kung may gala ka magbigay para sa gawain ng Diyos, it's not an obligation. Generosity. Generous ka, giver ka to help one another. Para maintindihan nyo na walang bawal. Hindi bawal. Kung hindi ka 10% ang hiningi ng Old Testament, pwede ka magbigay 100% eh. Kung sobra-sobra ka, huwag limitahan pagpatungkol sa Diyos. Amen! Sabi, ano tinatalakay kaya ka ni Pastora? Para alam nyo na mayroon tayong bahagi. Kaya yun sabi ko, habag-habag. So, in Corinto 9, sige, basa. 2 Corinthians chapter 9 and 6. Tandaan ninyo ito, ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. So ito pa, sa giving lang po ba ito? Ibig sabihin kung paano ka nagawa ng Diyos, bakit marami po wala pong naunawaan? Yung ibig sabihin, you gave your all, your best to God, hindi lamang sa pagbibigay. Yung pagdulog, paglapit, pagsamba, pagsama-sama patungkol sa Diyos, the best binigay mo. Kaya nga kung pupunta ka pero hindi naman ang puso mo wala ka rin matanggap. Hello? Nandito ka ngayon, halimbawa, pero malayo ang puso-isip mo, wala ka pa rin matanggap. Pero kung nandito, tandaan niyo ito, ang nagtanim ng kaunti. Ano bang tinatanim mo ngayon? To bless people through your life. Narito ka, pagpapala ka. Isipin mo lagi na pagpapala ka sa bawat isa. Kaya ka narito to bless other people, to strengthen them. Na nandito ka, lalo silang lalakas, nakita ang ngiti mo. Naintindihan ba natin? Hallelujah. Kaya nga nagtanim ng kabutihan. So ano pong tatanggapin mo? Kabutihan. Aani ng kaunti at ang nagtanim naman ng marami ay aani ng marami. Yung pag-ibig mo binibigay sa isa't isa. Kaya marami ngayon magmamahal sa'yo, marami ngayon naman nanalangin sa'yo. Are you there? Kaya hindi na tayo pareseyo.
Hindi na tayo eskriba. Hindi na tayo hintel. Tayo po hinirang, pinili ng Diyos upang mabahagian ng kanyang mabuting ebanghelyo upang maging mabuting tao. Hallelujah! Kaya marami pong wala pa rin naunawaan eh. Kasi hindi ka nga nagbigay pahalaga sa Diyos. Amen ba? Nandyan pa kayo. Sige, Lucas 6, Luke chapter 6 verse 38. Akala nyo giving lang, give all. Eh, huwag tayo mag-concentrate sa lapi. Kasi kusa na lang yan, pagbibigay na yan, kusa yan eh. Hindi na pilitin yan, hindi na pinipigayan. Magbigay kayo. New Testament na tayo ha. Hindi sinabi tithes and offering. Magbigay kayo at kayo ibibigyan na ang. So ano na ba binigay mo sa kapwa mo? Ano? Nagbigay ka ba ng oras panahon? Nagpahalaga ka ba? Naging concern ka ba sa needs niya, sa kanyang pangailangan, sa kanyang kalagayan? Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal. Kasi pag dito, ganito, hustong takal, siksik, liglig at mapo, pera agad eh. No? Yun agad eh. Magbigay sa Panginoon. Magbibigay, puno naman ng karumihan. Wala pagpapala dyan. Di po ba? Kakanta pa magbigay sa Panginoon. Pero mamaya, balik ka naman sa lumang katauhan. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw, pa at ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So ito lang ba? Pagbibigay lang ba? Paano mo siya pakitunguhan? Paano mo siya minahal? Kung minahal mo siya, pagmamahal din ang sukli niyan. Kung sungitan mo siya, sungitan mo rin, ayos ka. Nakita niyo po ba? Kaya sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Eh kung itian mo siya at nakasimangot, hampasin mo na kung nakasimangot. Hindi po, hindi po. Baka sabihin nyo, sabi ni Pastora, turo dyan, lagi na may ngiti tayo sa ating mga labi. Hello! Ganyan slay. Laging ngitian si Brother Rosbol. Tama na, pero wag nadagdagan muna ha. Ngiti. Ngiti talaga may pag-ibig at pagmamahal. Eh sige, pagpasok ng asawa mo, yung pagod na pagod galing sa trabaho, salubong ka agad, misis. Ba't ka? Eh grabe. Hindi mo alam nung nangyari sa asawa mo, pagod na pagod. Sakit na pala ulo, sakit likod. Walang tapos wala ka pang sinain kasi galing ka sa kapitbahay, nagchismis ka doon. Wala talaga diyan. Wala talaga pagmamahal yan. Hello? Amen po ba? Yung may mga asawa, unahin yung mga asawa nyo, lalo na nagtatrabaho yan. Hindi na salubungin ng dakdak. Tapos wala pala sinaing, wala pa ulam. Ayos ka. Kailangan mo maging new creation, maborn again ka. Kaya mga pastor, may pagtitiis. Tama po ba? Ang mga nagtuturo, may pagtsatsaga, may pagtitiis, may pagmamahal. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. Yun po yun. Kaya hindi po pwede pasarap ang pastor na hireling. Pag sinabi hireling, bayaran. Parang bayad, ayaw na. Hanggang ngayon, wala kaming bayad dito eh. Di po ba? May bayad ba si Pastora? Si Pastora pa nagbabayad. O si Sir daw nagbabayad. Sapagkat ang panukat na yon, tuloy na tayo Kuya Luis, kasi masyadong mabigat yan eh. Oh. Tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maari kayang mag-akay ang isang bulag? Ay, tuloy pa ba natin yan? Kasi hanggang 38 lang eh. Pero basahin natin muna to kasi maraming bulag eh. Tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahulog sa hukay kapag ginawa nilang ganun. Ito po mga kapatid, I'm warning you. Pag ang tao nagsasabi sa iyo at hindi na ganito ganire, tingnan mo muna ang pamumuhay niya. Kung lumalakad na ayon sa turo ng Diyos. Kung nagawa siya na bago siya, it means hindi siya bulag.
Pero kung lahat ng salita ng Diyos, binasa niya, hindi naman pinamuhay, bulag yan. Kung samahan mo yan, pareho kayo mahulog sa hukay. Hello? Amen po ba? Pareho kayo mahulog sa hukay. Hindi pwedeng sumama sa bulag. Pero ang hukay na yan, habang buhay ka na doon, parusahan. Ako, ang pastora na sinasabi nyo, na kahit nanay tawag nyo sa akin, okay lang, mama, or walang problema, Mamita. Mamita. Pag mamita, para mapera yun eh. Mapera pag mamita, parang delikado eh. Mamaya, pipila kayo dyan. So, yun po yung ibig sabihin. Kaya, mamala, parang matanda na talaga, lola eh. Yun po yung mga kapatid. Pag anak kayo ng Diyos at totoong nagngangaral dito sa harapan niyo, totoo sa Diyos, hindi nagpapalayas at hindi nagpapaalis. Para maintindihan nyo. Kung may nakarating sa inyo na may pinalayas ako pinaalis, problema niya na yun. Siya yung lumayas eh. Hindi ko siya pinapaalis. Hindi na nagpapakita eh. Ayaw na magkipag-usap eh. Naintindihan niyo po ba? Eh may church naman dito, nangangaral naman tayo ng buong katotohanan. Bakit gusto pa sa iba? Wala naman nangangaral doon. Alam nyo na yun. Ayaw ko lang yung maling paabot sa iba. Ay, totoo ba? Kawawa ka naman. Aba, sumama ka sa impyerno. Bahala ka, bulag yun eh. Sinabi, pinalayas ako dyan. Eh, ba't dito ka pa rin umuwi? Dito ka pa rin naliligo kung pinalayas ka. Parang clear eh. Gusto nyo si pastor magwalang iya? Hindi ako ayoko may impyerno. Pag-ibig pa rin, pagmamahal pa rin. Kasi sabi, mahirap yung bulong-bulungan eh. Huwag kang sumama. Sumali sa bulong-bulungan. Mahirap yun. Nakuha niyo po ba? Lord, sorry po. Ayaw ko yung puso ko madumihan eh. Naintindihan niyo? Sabihin na, hindi ko alam. Hindi mo alam. Kasi alas 5 pa lang. Alam darating si pastora, lumulukso ka na. Hello! Kayo huwag kayong tumakas. Habulin kayo ng pagpapala kung totoo ka sa Diyos. Pero pag hindi, naku, putaktihin ka ng gawa ng demonyo sa impyerno, ikaw mawawalan. Sinasabi ko sa inyong truth. Pag ikaw mali sa totoong church at totoong naglilingkod sa Diyos, totoo sa inyo nagmamahal, problema niya na yun. Eh, mabuti kung naglalaro tayo dito eh. Buwis buhay din tayo eh. Biro mo naman. Maliit na bagay, sabi ko nga sa inyo, Lord, makakain lang ako isang pizza ngayon, okay na, kahit kalati lang. Contentment of the heart, binigay na ng Lord. So ano pa hanapin natin? Amen po ba? So, tuloy pa rin tayo. Sige, magbasa pa tayo. 2 Corinthians chapter 8. Chapter 1, umpisa tayo. 2 Corinthians chapter 8. Oh, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ito po yung, basahin niyo mabuti at intindihin ha. Sige tuloy. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Naranasan niyo na ba dito ang maigpit na kahirapan? Sino ba dito naghirap? O, mayroon daw. Bakit? Wala naman sa mukha nyo na nakaranas kayo na. Tapos, parang wala ko nakita na naghirap ka talaga. Dumana sila ng matinding kahirapan. Ito, isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, nasa Bible pala, no, mga kapatid? Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Woo! Sino nakaranas niyan? Walang-wala ka na nga. May kumatok. Sister, wala pa kami hapunan. Alas 8 na. Di po ba? Sino na may kumatok dyan sa inyo na sister? Sister, wala kami hapunan. Kahit isang salop na bigas lang. Mayroon, wala. Oh, nahiya mami, no? Alam po yun. Nakuha niyo po ba? Ngunit sa kabila ng kanilang paghikayos,
Kahusing nilapitan mo, yung pangsaing pala, pang-almusal nila bukas. Yun na lang last. Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yun dapat tayo. Naintindihan niyo po ba? Pag may lumapit na mga tao, lalo na kapatiran sa church, lalo na, hindi natin sila pwedeng hindian. Share what you have. Kasi biblical po eh. Dahil bahala na bukas si Lord. Ha? Pambayad, meron ka na pambayad, sir. Sige, tuloy mo. Sila'y kusang loob na nagbigay. Narinig nyo? Pinilit ba kayo hindi? Hindi kita pinipilit, uy. Sila'y kusang loob. May sumasagot eh. Mamaya hingian kita dyan. Sila'y kusang loob nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Hindi lang 10%. Higit pa, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Nakita nyo, naranasan nilang hikahos na buhay, kawalan, kapagatian. Kaya wag na kayo, hanggang ngayon mahirap pa rin kami, huwag nyo tingnan yan. Totoo ka lang sa Diyos, walang pagkukulang. Psalm 10:23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Dahil pangako ng Diyos sa mga anak niya, gusto niya hindi mahilo sa gutom. Nakita niyo na nag-ano siya noon ng libo-libong tao? Sige, bakit na yung 5 tinapay ba yun? 5 isda. Ang dami nila, sabi ng mga alagad, ang daming tao, hindi na kaya. Dalhin mo dito sa harapan ko, minultiply ni Jesus. Pakainin mo muna sila bago sila maalis. Baka po mahilo sila. So mayroon concern ang Diyos sa atin. Amen po ba? Hallelujah! Kaya yun po lagi, you share what you have because we need to bless other also. Sige, tuloy. At higit sa inasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Kanino nilaan? Church, narinig niyo po ba? Higit na inasahan namin, nilaan nilang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban lagi ng Diyos. Tuloy po, sige po. Haba-haba pa. Kaya ipinakiusapan namin si Tito o Taito? Titus. Dahil siya ang nagsimula ng gawain ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Ito po yung ginagawa natin, kawang gawa dito sa church. Hanggang ma-develop yung faith nyo, hanggang umusbong pa yung faith nyo, aabot langit. Kaya ang pagtsatsaga, pagtuturo, pagtitiis, lahat gawin natin para po, sabi nga sa buko na Korinto, na dahil siya ang nagsimula sa gawain ito, na kayo tulungan niya hanggang malubos ang pagkawang gawa ninyong ito. Yun po yung nagawa natin dito. Kahit wala, mayroon. Naintindihan nyo? Hindi nawawalan dahil may pananalig sa Diyos. Tuloy po. Subalit habang kayo'y sumasagana sa panampalataya, kaya napakalagang faith, sa pagpahayag sa kaalaman, sa kaisipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Sino na dito nagkakawang gawa? So, hindi pwede ganun lang lagi. Lagi yung kamay na sa bulsa. Nilabas mo naman minsan para pag bagsak ng biyaya, nakasahod ka na. Nakuha niyo po ba? Ang tingnan mo yung taong ayaw magbukas ng palad. Walang natatanggap, bihira. Kulang pa. Pero pag bukas, di po ba? Brother Gilbert, naranasan niya. Linggo-linggo po yan, nagpapasoda yan dito. Di po ba? Nawalan ka ba? Hindi daw. Sige, mamaya kawang gawa ka. Tuloy. Hindi sa inutusan ko kayo. Ito biblical to mga kapatid. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Nakuha niyo po? Subok na ba kayo? Pag hindi pa, isip ka na, baka hindi mo alam yung pag-ibig.
Naintindihan niyo po? Pag-ibig. Yung iba upang masubok ang katapatan ng iyong pag-ibig. Tuloy po. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging. May narinig ba kayo? Jesus Christ Himself is a Son of God. But, naghirap siya sa krus para sa inyo. Dapat ang isukli nyo ngayong pag-ibig at pagmamahal na totoo sa Kanya. Para maranasan nyo yung pagyaman. Ayan o. Kahit na mayaman si Jesus, pero nagpakahirap siya dahil sa pagmamahal niya sa atin lahat. Tuloy po. Sige, Luis. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob. Oh, may kaloob pala talaga. Hindi pwede wala. Kaya itong payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob sa sinimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna hindi lamang sa pagsagawa nito, kundi maging sa pagpanukala. Tuloy po, Kuya Luis. Kaya ituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang, grabe naman Tagalog no? Ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos magbigay kayo ayon sa iyong makakaya. So, hindi binawal. May bawal ba? Ayaw mo lang magbigay Kaya may bawal. So, yun po yun. Don't be offended. Kasi marami nagtatanong, hindi pala, yung sa church ninyo, bawal pala magbigay. Wala bawal. Naintindihan nyo, hindi bawal. Kaya lang, nung panahon ng Old Testament, covenant or obligation. Kasi may batas. Pero ito, generosity na ng pusong na minahal na ng Diyos, nagmahal na sa Diyos. Nagbigay ka, totoo ka na, nahubog ka na, nagawa ka na, binigay mo na ang buong puso, isipan mo sa Diyos. Kasi kapag bigay ka dyan, hindi mo naman minahal ang Diyos, it's all nothing. Hello? Kaya pag nagbigay ka, kasama mo yung puso mo, dukutin mo kay bigay. Yun po maganda. Kaya yung iba, yung mag-church kasi wala daw ibigay, hindi po doon pusong magpakumbaba, pusong mapagmahal ang hinahanap ng Diyos sa lugar na ito. Hallelujah! Tuloy po. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, bakit tayo dinala sa pagbibigay? Alam ko kanina, yung ano ano ba yun? Preaching kanina, Apostles Teaching, di po ba? Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Take note, church, huwag kayong mahiya magbigay. Kahit kunti yan, kung totoo. Ayan hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Amen? Kaya, ito, bigay lang tayo, bigay pa, pero hindi na wala, Okay, magbigyan mo ko mamaya. Tuloy po. Siya po yung may pera, si Pastora Talia. hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at magbigatan naman kayo. Ganon kabuti ng turo ng Diyos. Amen po ba? Kundi upang matulungan ninyo ang tingnan mo nga katabi mo kung nang palagay yan sa'yo. Tulungan na ang isa't isa. So huwag mo sabihin, hindi ka tinulungan. Kahit pagod na yung lola mo, tinutulungan pa rin kayo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen po ba? Ganon po yung mga apostolik. Ako, apostolik, mga apo ko. Pagod na pagod ka na. Kailangan mo bumangon. Kasi nandiyan yung apo mo, kailangan mo magluto. Kailangan mo pakainin, kailangan mo laruin, buhatin. Iba talagang pagmamahal ang mga lola. Sige po, anong lolo pala? Sige, tuloy po. Masagana kayo ngayon. Tuloy natin to para meron kayong lesson. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga Sino may mga milyones na dyan? Milyones! Ibaba mo na yan kasi mag-gera na. Tulungan mo. Yun po yung mangyari ngayon, bali wala lahat ng yaman na sa bangko.
Mabubura lahat po yun. Kung hindi yun tinago na maging makasarili ka, hindi mapakinabangan yan. Ngayon, ibigay mo ng kabutihang loob para pagdating ng araw, oras, panahon, babayaran ka ng Lord. Amen? Hallelujah! Ang ganda ng message. So, ngayon ko lang nakita kasi pwede pala eh. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga ilangan. Kung kayo naman ay mga ilangan at sila ay sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Bakit gano'n? Palakpak kayo para matulungan kayo? Amen po ba? Yun. Biblical mga kapatid, you need to help one another. Yun kaninang to strengthen the faith, to help, to give comfort, to encourage, nagtulungan, nagkaroon ng closeness. Kaya nakita niya na walang ulam, inabutan niya na ng ulam. Amen po ba? Hallelujah! Gusto mo, tawagin ko pa magpatutuo dito si Rosbul eh. Dati, walang-wala talaga siya. Pero ngayon, nagpagpala siya nung marunong na sa tumulong. Nanghatid na ng ulam sa kapitbahay. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen? Tuloy po. Glory to God. Tulad na nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumapis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. So tuloy, sige po, malapit na. Malapit na kayong kakain. Marami po tayong pagkain ngayon. Tulad na nasusulat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kanino ka nagpasalamat? Dahil binigyan niya si Tito ng pagmalasakit tulad ng pagmalasakit ko sa inyo. Ito mga lingkod ng Diyos to sa kanilang panahunan. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhan makatulong sa inyo, nagpresenta pang siya ang pupunta riyan. Ito po nga maganda pag natutunan natin katuruan ng Lord eh. Hindi na tayo nagtatago eh. Hayag na nais na natin tulungan ang isa't isa. Tuloy po. Pinasama namin sa kanyang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral na magandang balita. 19. Hindi lamang iyan, siya ay pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin. Hindi iglesia ni Kristo ito, church ha? Iglesia means church. Ikaw yun. Upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawaing ito. Kaya thank you sa mga tumutulong para sa church. Kailangan talaga magtulungan. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikakadakilan ng Panginoon at sa aming marubdob na hangaring matulungan kayo. So yung biblical yung ginagawa natin dito. Kaya take note na si Lord na mag-reward sa mga bawat isa. Sige, tuloy po. Nag-ingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangasiwa namin sa malaking kaloob na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Hello, hindi pakitang tao. Dahil nakatungay lagi ang Diyos. Kung tama yung gawa mo, puso mo, isip mo, basang-basa ka ng Diyos. Tuloy pa rin po, sige. Kaya isinugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin na maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Ito darating talaga sa church na ito, hindi ako nang hihingi, pero kusa nagsasabi. Makita nyo na lang. Tuloy po, sige. Hallelujah. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanghang gawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ay mga apostol ng mga iglesia sa ikarangal ni Kristo. And the last verse, kaya ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ang mga iglesia na hindi kami nagkamali sa mamagmalaki tungkol sa inyo. Amen po ba? Yun po yung naramdaman ko sa mga kapatiran natin dito. Kaya ko sila ipaglaban dahil nakita ko naman yung dedicated po ang paglilingkod nila sa Diyos. Totoo sila sa Diyos. Kaya mabilis ang paglago. Mabilis po ang biyaya rin sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya nga ayaw, hayaan mo. Ang Lord ang hahabol dyan. Yung gusto, lalong dadagdagan pa yan ng Diyos. Amen? Wala kakayanan ng tao, ngunit ang Diyos higit na may kakayanan upang gawin ang nais niya para sa bawat isa sa atin. Si Pastora po hindi Diyos. Ako rin humingi rin sa Diyos ng tulong araw at gabi na hindi niya ako hiwalayan, hindi niya ako pabayaan, hindi niya iwanan, walang sakit karamdaman, wala pong kawalan, walang kahirapan, dahil ang Diyos na pinaglingkuran natin, perfecto at ganap na sa Kanya lahat. Amen po ba?
Amen. Yun po mga kapatid. Binigay na ng Diyos sa inyong instruction. Paano kayo mapagpala? Paano kayo bigyan pa ng Diyos ng liwanag? Binigay na ng Diyos na bukas ang langit para makita nyo na siya ay makapangyari ang Diyos sa ating mga buhay. All you need to do is to give your all to the Lord your God, the best. Hindi yung pag nag-aalay ka, naghandog ka sa Diyos. Yung pilay pa yung handog mo. Tinago mo yung pinakamabuti. Yung pilay na alaga mo, yung bigay mo kasi pilay na yan. Hindi po. The best yung bibigay mo. Bibalik pa ng Lord 100 full time sa buhay mo. Dahil alam ng Diyos, mapagkatiwalaan ka na, umahawak ng mga bagay na hindi magpang sarili. Amen po ba? Are you there? You hear the word. The word of God himself is God. In the beginning was the word, and the word was with God and became flesh. Mismo ang salita ng Diyos ay Diyos. Have you heard the last Sunday? Ano po ba ang topic last Sunday? Brief lang, okay lang. Kasi hindi po natutulog ang Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan niyo po. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 9-11, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Ito po yung topic last Sunday. So, sino pong daan? Si Jesus. So, hindi ka na maligaw kung si Jesus ang daan. Di po ba? The thief comes only to steal and kill and destroy. John 10:10 po ito. Amen? I have come that may have life and have it to the full. Ibig sabihin, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ito po si Jesus. Kami po na nagtuturo, by God's grace, sumusunod din para hindi maparusahan. Ayaw namin sa apoy. Ayaw namin mahulog sa kamunoy ng apoy, ng dagat-dagat, ng apoy habang buhay. Kaya kami sumusunod. Hindi kami hireling o bayaran ng mga tagapagturo. Dahil sinunod namin kalooban ng Diyos. Amen?